Nararamdaman mo na ba ang isang malakas na puwersang dahan-dahang papalapit sa iyo, tulad ng isang anino sa hangin? Hindi ito bagay na hinabol mo, kundi isang bagay na itinadhana upang makatagpo sa iyo. Aries, may isang puwersa na nag-aalin sa iyong espiritu ngayon. Hindi mo hiningi ang sandaling ito. Hindi mo ito pinilit. Pero darating na siya. Isang tahimik na gantimpala. Isang korona na hindi mo hiniling, ngunit palaging itinadhana para isuong. Hindi lang ito tungkol sa tagumpay. Ito ay tungkol sa pagiging nakikita, napili, at itinaas. At kapag dumating ito, hindi ito magtatangkang kumatok. Ang tanging gagawin nito ay tumayo sa harap mo, naghihintay na makuha. Handa ka na ba? Aries, kilala ka sa iyong apoy, tapang, at kakayahang magpatuloy kahit na ang mundo ay hinahatak ka pabalik. Ngunit sa pagkakataong ito iba ito. Ito na ang panahon hindi para lumaban. Ito ang panahon para tumanggap. Pinanood ka ng universo na bumangon mula sa mga abo na hindi mo ipinakita kaninuman. Narinig nito ang mga tahimik na laban na iyong nilabanan at ang mga luha na hindi mo pinayagang pumatak. Ngayon, isang sagrado at makapangyarihang bagay ang unti-unting bumangon, hindi dahil inutusan mo ito, kundi dahil karapat-dapat ka rito. May isang pagbabago sa espiritual na hangin. Isang malambot ngunit makapangyarihang pagkakasunod-sunod ang nagaganap sa likod ng mga eksena. At sa kauna-unahang pagkakataon, matagal na panahon hindi mo kailangang habulin ang biyaya. Ang biyaya ay papalapit sa iyo. Koronado. Nagliliwanag. Handang dumapo sa iyong mga kamay. Ang kailangan mo lang gawin ay tumayo ng matatag at hayaan ang iyong tadhana na makilala ka. Iyan ni tahimik inay pag-angat, ang iyong nakatagong lakas ay patuloy na lumalago. Hindi lahat ng kapangyarihan ay malakas ang tunog. Minsan, ang pinakamalalakas na bagyo ay nagsisimula sa ganap na katahimikan. Aries, habang abala ang mundo sa pagtutok sa ibang bagay, ikaw ay umuunlad sa mga anino. Isa-isa mong tinatanggal ang mga lumamong takot, binabasag ang mga panloob na tanikala, at hinarap ang mga bahagi ng iyong sarili na walang ibang naglakas loob na makita. Walang palakpakan. Walang spotlight. Ikaw lang at ang apoy sa loob mo na hindi kailanman nagpatinag. May mga gabing nagtanong ka ng lahat. Mangyayari ba ito para sa akin? Bakit parang ako laging naghihintay habang ang iba ay nananalo? Ngunit ang hindi mo nakita ay ang banal na paghahanda na nagaganap sa likod ng mga eksena. Hindi minamadali ng universo ang kadakilaan. At ikaw, Aries, hindi ka itinadhana upang maging ordinaryo. Sa bawat pagkaantala, isang kapangyarihan ang unti-unting nabubuo. Sa bawat pagkabigo, isang patong ng lakas ang idinagdag sa iyong espiritu. Ang iyong katahimikan ay hindi kahinaan, ito ang iyong sagradong pagpapalago. Hindi ka na ang bersyon ng iyong sarili na minsang humihingi ng mga sagot. Ikaw na ngayon ang may hawak ng mga yon. Nakatayo ka sa gilid ng isang sandali na isinulat sa mga bituin bago ka pa man magduda sa iyong halaga. At kahit hindi pa ito nakikita ng mundo, ang mga hindi nakikitang realm ay nagsimula ng yumuko bilang pagkilala. Ito ang iyong tahimik na pag-angat. Ang uri ng pag-angat na hindi nangangailangan ng audience, dahil ito ay itinadhana na lumikha ng gulat kapag nakita nila kung sino ka na ngayon. Yenis Pintuwade ay nagbubukas lag sarili, oportunidad ng walang puwersa. May isang mahiwagang nangyayari kapag itinigil mo na ang paghabol sa mga bagay na hindi para sa iyo, Aries. Parang humihina ang universo at bigla, ang tamang pinto ay nagbubukas. Hindi ang pinto na paulit-ulit mong tinatangkang kumatok ng may pagkabigo. Kundi ang pinto na matagal nang naghihintay, tahimik, matiisin, na may pangalan mong nakasulat dito. Ito na hindi ang panahon ng pakikibaka. Ito ang panahon ng pagkakasunod-sunod. Ginawa mo na ang lahat ng kailangang gawin. Nadaanan mo na ang apoy. Nagpasakop ka ng pakiramdam mo wala nang nangyayari. At ngayon, may isang sagrado na tugon, hindi sa iyong pagsusumikap, kundi sa iyong enerhiya. Mapapansin mo ito hindi sa malalaking pagsabog kundi sa mga banayad na palatandaan. Isang hindi inaasahang mensahe. Isang hindi inaasahang pagkikita. Isang panaginip na masyadong totoo para baliwalain. Isang kutob na hindi mo kayang ipaliwanag. Hindi ito mga pagkakataon na nagkataon lamang. Ito ang mga yapak ng tadhana na lumalakas na. Isipin mo na lang na lumalapit ka sa isang pinto, at bago mo pa man hawakan ang handle magbubukas ito ng kusa. Ganito ang pakiramdam ng sandaling ito. Walang puwersa. Walang pagmamakaawa.
Isang natural na pag-unfold. At habang tinatahak mo ito, marirealize mo, hindi ito isang gantimpala dahil sa pagtulungan mo. Ito ay isang resulta ng pagiging bersyon ng iyong sarili na hindi na kailanman tatanggap ng mas mababa. Ang pintong ito ay magdadala sa iyo ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa akala mo na nais mo. Ito ay isang landas ng layunin, hindi lang tagumpay. Isang espasyo kung saan hindi mo kailangang paliitin ang iyong sarili upang magkasya. Dahil ito ay itinayo para sa iyong espiritu. May mga tao, oportunidad, at biyaya na naghihintay na sa kabilang panig. Naghintay sila para magtagpo ka sa iyong sariling frequency. Ngayon, narito ka na. Kaya huwag tanungin kung handa ka na. Hindi magbubukas ang pinto kung hindi ka handa. Tahakin mo ito, Aries. Tahakin mo ito na parang ang universo mismo ang nag-ukit ng landas na para sa iyong mga paa lamang. Dahil ginawa nga nito, iyan ni Corona de nagbabagay, itinadhana kang magsuot nito. May mga sandali sa buhay na parang biglang may nangyayaring koneksyon, hindi dahil bigla ang naging madali ang lahat, kundi dahil sa wakas, nakikilala mo kung sino ka na ngayon. Aries, ito na ang sandaling iyon. Hindi ka lang basta tinatanggap ang biyaya. Tinatanggap mo ang isang posisyon ng kapangyarihan na palaging iyo. Hindi mo ito kinuha. Hindi mo niloko ang universo. Lumago ka patungo rito. Ipinaglaban mo ito sa pamamagitan ng sakit, katahimikan, at ang di mabilang na apoy na hindi kailanman pinayagang mamatay. At ngayon ang korona na dating mukhang mabigat. Tama na ang sukat. May mga pagkakataon na pinanood mong isuot ng iba ang kanila. Mga pagkakataon na pumalakpak ka para sa mga tagumpay na hindi iyo. Mga pagkakataon na nagtanong ka, kailan kaya ako? Ngunit ang hindi mo napansin ay ito. Ang korona na hinihintay mo ay hindi pa handa, dahil ikaw ay patuloy pang naging ang taong kayang magsuot nito ng may biyaya. Hindi ka binibigyan ng kapangyarihan para lang magningning. Binibigyan ka ng kapangyarihan upang magpagaling, maggabay at magtayo. Hindi ito tungkol sa pagiging higit sa iba, ito ay tungkol sa wakas, pagtayo sa isang espasyo kung saan ang iyong liwanag ay makikita ng walang paghingi ng paumanhin. Hindi mo na kailangang humingi ng pahintulot. Hindi mo na kailangang patunayan ang iyong halaga. Dahil kapag inilagay ng universo ang korona sa iyong ulo, kahit ang mga duda ay tahimik na. Ang iba ay maaaring magulat sa iyong pag-angat. Maaaring sabihin, hindi ko inasahan yan. Ngunit iyon ay dahil hindi nila nakita ang mga pagbabago na nangyayari sa iyong loob. Alam na ng iyong espiritu mula pa noon. At ngayon, maglalakad ka ng iba, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa kamalayan. Magsasalita ka ng iba, hindi ng mas malakas, kundi ng may katiyakan. At sa tuwing titignan mo ang iyong sarili sa salamin, makikita mo ang isang tao na tinanggap ang kanyang karapat-dapat na lugar nang hindi humihingi para dito. Ito ay hindi isang pantasya. Ito ay hindi isang panaginip. Ito ay isang espiritual na koronasyon. At Aries, ang korona. Palaging para sa iyo. Iyan ay pagsubok ng karapat-dapat, handa ka ba? Bago ang bawat malaking biyaya, ang universo ay nagbubulong ng isang tanong. Handa ka na ba talaga? Hindi lang handa na tumanggap, kundi handa na dalhin ang responsibilidad na kaakibat ng gantimpala. Aries, ang iyong apoy ay palaging nagbigay sa iyo ng tapang, ngunit ngayon, hindi lang ang iyong apoy ang kailangan ng universo. Kailangan nito ang iyong focus. At ito ang dahilan, bago dumating ang buong biyaya, maaaring mapansin mo ang isang huling pagsubok. Hindi upang sirain ka, kundi upang ipakita ka. Maaaring dumating ito bilang isang biglaang abala. Isang lumang sugat na muling magbabalik. Isang tao na babalik na may matamis na salita, ngunit mapait na layunin. Isang desisyon na magtutukso sa iyo na muling tumanggap ng mas mababa. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan mong makita ito kung ano talaga ito. Hindi isang parusa, kundi isang salamin. Isang sagradong punto ng pagsusuri. Dahil maaaring magbukas ang pinto. Maaaring magkasya ang korona. Ngunit ikaw pa rin ang pipili kung anong klaseng pinuno ka magiging sa bagong panahong ito. Magtuturo ka ba mula sa lumamong sakit? O magtuturo ka ba mula sa bagong karunungan? Ang pagsubok na ito ay hindi kailangang ipaglaban ng galit. Kailangan itong harapin ng malinaw na pag-isip. Huminga ng malalim. Haplusin ang iyong espiritu. Alalahanin ang mga mahabang gabing iyon, ang mga tahimik na luha, ang tahimik na paglago. At itanong sa sarili,
Ano ang gagawin ng pinakamataas na bersyon ko ngayon? Dito nagiging kapangyarihan ang pamahiin. Dito, ang mga ritual na ipinasa sa atin ng ating mga ninuno ay nagpapaalala. Maglagay ng asin sa 4 na sulok ng bahay upang maitaboy ang malas. Sindihan ang puting kandila para sa kaliwanagan ng isipan. Huwag agad tanggapin ang alok na maganda sa pandinig pero malamig sa pakiramdam. Ito ay hindi mga pamahiin. Ito ay mga espiritual na kasangkapan, mga paalala na tayo ay ginagabayan, na hindi tayo nag-isa sa paggawa ng malalaking desisyon. Kaya kapag dumating ang pagsubok na ito at darating ito, huwag magpanik. Huwag magduda. Mag-smile lang ng tahimik. Dahil ang tunay na pagsubok ay hindi tungkol sa kung ano ang lilitaw sa iyong harapan. Ito ay tungkol sa kung sino ka naging kapag dumating ito. At Aries, ikaw ay higit pa sa handa. Yan ay hindi nakikitang puwersa ang tumutulong sa iyo sa likod ng mga eksena. Aries, hindi ka nag-iisa. Habang nakikita ng mundo na ikaw ay nagsusulong ng isang landas, may mga hindi nakikitang kamay na gumagabay sa iyo sa bawat hakbang. Sila ang mga ninuno, ang mga espiritu, at ang mga puwersa ng universo na matagal nang nagmamasid at nag-aalaga sa iyo mula pa sa simula. Hindi mo man palaging nararamdaman sila. Ngunit naroroon sila tahimik, matatag, hindi naguguluhan. Sa bawat sandali na naramdaman mong nawawala ka, sila ang mga bulong na nagbalik sa iyo sa iyong sarili. Sa bawat katahimikan, sila ang mga hindi nakikitang pagsuporta na nagtulak sa iyo upang magpatuloy. Ang hindi nakikitang puwersang ito ay nakikipagtulungan sa iyo, hindi laban sa iyo. Nang harapin mo ang iyong pinakamahirap na sandali, napansin mo ba kung paano mo nahanap ang lakas upang magpatuloy kahit na akala mo ay nasa dulo ka na? Sila yon. Nang maranasan mo ang biglaang inspirasyon na parang nagmula sa wala. Sila rin yon. Sila ang mga nag-uusat sa iyo sa pamamagitan ng iyong intuisyon, sa pamamagitan ng iyong kutob, sa mga panaginip na bumibisita sa iyo sa tahimik na gabi. Marahil panahon na upang tawagin sila ng direkta. Sa Filipino spirituality, hindi lang tayo naghihintay ng mga senyales, tinutukoy din natin ang mga ito. Humingi ng gabay. Humingi ng lakas. Humingi ng kaliwanagan. Luhod sa harap ng santo para humingi ng tulong. Magdasal ng tahimik at hilingin ang liwanag. Hindi lang ito mga ritual. Ito ay mga paraan upang ialin ang iyong enerhiya sa kanila. Upang buksan ang mga kanal ng komunikasyon sa pagitan ng iyong kaluluwa at ang walang katapusang karunungan ng universo. At Aries, kapag tinawag mo ang tulong ng mga hindi nakikitang puwersang ito, may isang makapangyarihang nangyayari. It stops you from being the one who carries the weight of everything. And you start becoming the one who is carried the strength of 1,000 spirits. Palagi silang nariyan para sa iyo. At palagi silang nariyan upang tulungan kang angkinin ang kapangyarihan na sa iyo na. Iyanhi pagkakaalin ng kapangyarihan, ang iyong enerhiya panandang pandagdag banal na panahon katumbas equals pag-usbong. Aries, darating ang panahon kung kailan ang lahat ng pirasong nakolekta mo ay magkakaroon ng lugar, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ang universo ay matyagang naghihintay na mag-alin ka. Parang ang mga bituin mismo ay muling inaayos upang lumikha ng perpektong sandali para sa iyo. Ikaw ay nasa paghahanda para dito, bawat paghihirap, bawat tagumpay, bawat hakbang pasulong na parang pag-crawl, lahat ng iyon ay nagdala sa iyo sa isang tanging punto ng oras. Ang banal na timing ay hindi isang abstraktong konsepto, Aries. Ito ang pulse ng universo. Ang tibok na sumasabay sa iyong puso kapag tumigil ka sa paglaban sa agos at nagsimula ka ng magtiwala rito. Kapag nagtagpo ang iyong enerhiya at ang banal na timing, hindi lang ito isang pagkakataon. Ito ang sandali ng pagsasama. Ang tulay sa pagitan ng kung saan ka noon at kung saan ka itinadhana upang mapunta. At ngayon, ang tulay ay hindi lang nakatayo sa iyong harapan, ito ay naroroon na sa ilalim ng iyong mga paa. Alalahanin ang mga sandali ng pagdududa nang tanungin mo kung ang iyong mga pagsusumikap ay magkakaroon ng bunga. Ito na ang ani. Ito ang gantimpala para sa pagtutok sa iyong landas, kahit na hindi ito malinaw. Ang universo ay itinago ang sandaling ito dahil kailangan ka nitong magbago, tumaas sa bersyon ng iyong sarili na kayang buhatin ang bigat ng biyaya. Ang mga senyales ay naroroon na sa paligid mo. Isang biglaang oportunidad. Isang tinig na nagsasabing gawin mo na ang hakbang. Isang landas na parang naglilinaw ng kusa. Ito ay hindi aksidente. Ito ay ang pag-aalin ng mga puwersa, iyong enerhiya at ang universo.
At kapag ang iyong enerhiya ay nag-alin sa banal na timing, walang makakapigil sa'yo. Ito na ang pag-usbong na iyong hinihintay. Aries, napakalayo na ng narating mo, at ngayon, nakatayo ka sa gilid ng isang bagong simula. Isang pinto ang bumukas, isang korona ang inilagay, at ang universo ay naghihintay sa'yo upang tahakin ito ng may biyaya ng isang taong napanalunan na ang lahat. Ang sandaling ito ay iyon na upang angkinin. Ngunit bago mo tuluyang tahakin ang iyong bagong buhay, may isang huling hakbang, manifestasyon. Maglaan ng sandali upang magpakatutok. Isara ang iyong mga mata at ilagay ang iyong mga kamay sa iyong puso. Dama ang kapangyarihan na matagal nang nananahan dyan, ang parehong apoy na nagdala sa iyo hanggang dito. At ngayon, hilingin sa universo ang iyong pangangailangan. Sabihin ito ng malakas kung kinakailangan. Ideklara ang mga bagay na handa mong tanggapin, maging ito man ay tagumpay, kapayapaan, o iba pang bagay na nais ng iyong kaluluwa. Ang iyong enerhiya ay nakaalig na. Dumating na ang iyong oras. At Aries, tandaan mo ito, ang universo ay nagbibigay ng mga biyaya lamang sa mga handang tumanggap nito. Ikaw ay higit pa sa handa.